because it will distract you from listening to God's word, and it will hinder us. And yun din po, I advise you to also refrain from standing a lot. And let us call our chief of our transport, Preacher Albert Tumatic. Ganda na introduction. Salamat po ating kapatid na Father Elijah, no? So, una, salamat ako sa Panginoon sa panibagong taon po, no? Sa akin, pinagkaloob sa akin kahapon, no? So, salamat po sa Panginoon dyan at patuloy niya akong ginagabayan, pinapatnubayan. You know, there's a time na sobrang pagod ko na din po, no? Sa trabaho, daming ginagawa. Pero, nandun yung antok na antok ka, bumabiyahe ka. Pero God is always there na protecting me, no? And kaya salamat ako sa Panginoon, no? Na binibigyan niya ako ng katalinuhan, no? Hinahantay niya ako na, o sige, pahinga ka muna dyan. Sinaside niya ako na, o sige, makapahinga ako, no? Kasi otherwise, siguro ilang beses na rin siguro. Ano eh, alam mo yun, pag sa pagmamaneho kasi minsan alam niyo yun, akala mo nagmamaneho ka, alam mo gising ka. Pero lutang na. Basta alam mo lang, magugulat ka na lang, nandito ka na pala. I mean, nandun ka na sa lugar na yun, nalagpasan mo, parang hindi mo nakita yung, parang hindi mo nadaanan. No? May mga instances, may mga time na ganyan tayo. Dahil nga sa pagod. Kasi ang aga kong umaalis papasok. Kasi umiwas ako sa traffic. Yun. Tapos, uwi ako late na. Ngayon, hindi na rin ako nakakatulog kasi pagdating sa work, from 6, hindi alis ako dito. Gising ako 4:30, 6. Tapos, uwi pa ako alas 8. Tulog ka, late na. Minsan alas 12, gising ka na naman ng 4:30. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil nandyan siya, nagagabay. O protection niya na po ako kasama ng aking pamilya. No? And salamat dyan dahil ngayon I celebrate my birthday yesterday with my family. We started celebrating that one nung Friday pa lang. No? Diba, nag-Monday tayo. Yan nga, nandito yung Monday sa kado. Yan, so, niksig punta May bagyo kasi. Basa yung kalsada, baha. No? So, salamat tayo sa Panginoon po dyan. At salamat din sa pribilehiyo, no, na ito nga, na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Salamat din na nakapagbahagi din ako sa amin sa Pilipinas ng Shakey's, no? Birthday So, sabi nga ng mga pinsang ko, wala ka bang pansit canton diyan? Sabi ng pinsang ko. Sabi ko, pag-uwi ko na lang po, ate. Sana may sale na Dubai chocolate. Sila ate Karina. No, Ami. So, yun. So, salamat ako sa Panginoon sa araw-araw na kalakasan sa biyaya niya. And sa mga blessing. No, sa katalinuhan, sa trabaho. Salamat po dyan sa buong taon na naman ito. Maraming pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon. Di ba, from last year, no? Ang dami. Hindi ko ma-count yung blessing ng Panginoon, no? Although may mga hindi magandang nangyari, pero still, kaya namatay yung brother ko, pero at least nakauwi din ako noon, nakapagbahagi sa ibang mga kamag-anakan namin, no? And that's happened on this year, kumbaga, doon sa taon ko na yun. And I pray na, yun nga, sa Panginoon pa din, itong darating na taon is mas maging makabuluhan naman lalo pa sa patungo sa kalooban niya, no? Yan po, no? So tayo ngayon ay mag-start ng mag-aral ng salita ng Panginoon. So
pag-aralan po natin, continuous po natin, we have a series of lesson or on the book, on the Gospel of of Luke, no? Which is Luke 16. And dito po natin malalaman, usually, di ba, pagka nagdo-doxology, ito po ay patungkol to sa pagtuturo ng Panginoon about sa ating stewardship, no? We are not on the stewardship month, but this is a lesson na pwede nating magamit o masabing about sa stewardship, na kung saan lagi nga sinasabi, pagka may disciple tayo, yun, tuturo natin discipleship, no? Tuturo natin yung paano magbigay, no? Pero ito, isang turo ng Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba tayo makakapagbigay? Bakit ba bakit ba natin kailangan magbigay? Bakit tayo nakakapagbigay? And sa mga hindi pa, actually, antay ko nga, nag-message na ako kay Raymart, no? Sabi ko, at least, magkaroon na siya, may start na yung lesson about stewardship, no? Sabi ko, punta na siya rito. So, yun nga, ito'y patungkol sa stewardship, no? Na sana maunawaan natin at maliwanagan natin na paano nga ba natin gagamitin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? So, ito po ay isang parable of what we call the unjust steward. Okay? The unjust steward. The parable of the unjust steward. Na kung saan, pag pinag-aralan natin, actually kahit before po, no? Pag binabasa ko to, ako'y litong-lito. Bakit? Kasi medyo may nakakalitong talata dito. Bakit ganun? Bakit parang unjust nga siya? Pero bakit may commendation, no? So siguro, mas mabuting pag-aralan natin, and I invite everybody na sundan nyo po yung babasahin ko sa Luke chapter 16 mula verse 1 hanggang verse 13. Okay? So mula verse 1 hanggang verse 13, no? So sundan na lang po ng inyong mga mata at basahin ko po. Nandiyan na po sila? Okay. Sabi po dyan sa verse 1, "And he said also unto his disciple, There was a certain rich man, which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, How is it that I heard this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward." Verse 3, "Then the steward said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg I am ashamed. I am resolved what to do. That when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtor unto him, and said unto first, How much owest thou unto my lords? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write 50. Verse 7, Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write 80. And the Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Verse 9, And I say unto you, Make to yourselves friend of the mammon of right and righteousness, that when ye fail, they may receive you unto everlasting habitation. He that is faithful
in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteousness mammon, how will commit to you trust the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's man, who shall give you that which is your own? Verse 13, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. God bless the reading is Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, papasalamat sa pagbabasa ng inyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, nawa i-bless niyo po ito. At dalangin namin, Panginoon, na kayo nawa, Panginoon, na magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ako na tagapagsalita mo, Panginoon. Nawa maihayag, Panginoon, ang mga salita mo ayon, Panginoon, sa inyong katuruan. Kayo, Panginoon, ang nagsasalita dito, Panginoon, sa mga disciples mo at sa mga taong nakakakinig sa panahong iyon. Panginoon, dalangin namin na bigyan nyo kami ng kaunawaan sa mga salitang ito. Turuan mo po kami, Panginoon, nang ito, Panginoon, ay aming maipamuhay at matutunan, Panginoon. Especially, Panginoon, itong parable, Panginoon, of unjust steward, na kung saan, Panginoon, you commend sa kanyang ginawa, pero hindi, Panginoon, sa kamalian, bagkus yung kanyang katalinuhan, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na i-bless niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo ng kaunawaan. Kami ay magkaroon ng pusong natuturuan, Panginoon. Patawarin niyo rin po, Panginoon, kami sa aming mga karumihan, sa aming mga pagkakamali at pagkukulang sa inyo, sa aming mga kasalanan. Nang ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang manguna at mga salita mo, Panginoon, ang aming matutunan, ang maisa puso namin, Panginoon. Nang ito, Panginoon, ay maipamuhay namin. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at pasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. At sasabihin ko, magsiupo tayo. Nakupo nga pala kayo. So, yun po. No? So, Tagalogin natin. No? Baybayin po natin yung mensahe nitong the unjust steward. Sabi dyan sa verse 1, and he said unto his disciple, no, there was a certain rich man which he had a steward. May isang mayaman na meron siyang manager or katiwala. No? Kaya nga, kanina, sabi ko, ito ay matututunan natin, di ba? Pag nagigibing tayo, pinag-aaralan po natin, ay pagka nagpe-pray, sinasabi po, ito po ay yung announcement Buddha bago mag-giving, di ba? Na ito po ay sa mga mananampalataya na naituro, no? So ngayon, pag-aralan natin, bakit nga? Sa iba kasi hindi nila maintindihan, no? Pero dito, sabi dyan, steward. Kaya nga stewardship, manager. Yan, parang yun yung tawag na manager, katiwala, nagmamanage. No? So, dito, sabi dyan, there was a certain rich man, isang mayaman, and meron siyang isang manager o katiwala na same, and the same was accused unto him that had wasted his good. Na sinasabi na yung pinaratangan, yung manager niya, pinaratangan na nilulustay nito yung kayamanan nung mayaman. Ibig sabihin, hindi minamanage ng maayos. Okay? Nilulustay lang. Gastos lang ng gastos. Nagigas nyo po? Tayo po ba gastos lang din ng gastos na hindi natin naalam kung tama ba yung ginagastos natin? Wala nang gastos. Ayan. So, sabi dyan, he's wasted his good. Verse 2, and he called him, sabi, tinawag nung mayaman, yung kanyang manager or yung kanyang steward, and said unto him,
How is it that I hear this of thee? Ano tong naririnig ko patungkol sa'yo? Ano yung sabi dyan? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Bigyan mo ako ng account. Ibig sabihin, bigyan mo ako ng mga, paano ko ba explain to? Yung, parang ganun, bigyan mo ako ng lahat ng may pagkakautang sa akin. O yung mga, i-account mo lahat ng mga tinabaho mo sa akin. Kasi ibigay mo na yan. Kumbaga, siya yung lahat ng may record eh. No? May record siya kasi kaya dito, yung sumunod na verses, kinausap niya lahat ng may utang sa amo niya. Kasi bakit? Yun yung alam niya. So, kailangan kaya yung manager kasi, syempre, sa isang kumpanya, kunwari, especially accountant ka, pag umalis ang accountant, di ba, pag nagpaalam yung accountant, kaya minsan may assistant accountant pa, mahirap pag basta nawala na lang yung accountant, nang walang record na, ang nakakalam yung record ng financial report, accountant, pagka umalis siya, nang walang, hindi niya binigay sa inyo, paano niya nalang malalaman kung sino pang may mga utang? Kagaya ko, ako, accountant ng BIM, no? Accountant ako ng BIM. Ang hirap. Narito si Ate Connie. Ang hirap po pagka kunwari, lahat ng mga pinasweldo ko, tapos hindi ko na balanse doon sa mga ginastos doon sa sisingilin ko, nagpasweldo lang ako, may utang pala, hindi ko pa na, tapos biglang nawala na lang ako. Walang record. Kaya nung nawala nga yung, alam niyo yun, yung nung nagpunta kami ng US, nabagsak yung laptop ko, nawala yung database yung hard drive, nawala yung data. Si Ate Connie ganun din. Nawala yung mga documents niya. Hindi na namin malaman yung mga napasweldo sa BM Beach. So, ang reference, alam mo, salamat sa Panginoon, may WhatsApp. Yung WhatsApp ang naging reference ko, kaya unti-unti. Yung parang gano'n, no? So, dito sa account, kaya sabi dyan, bigyan mo ako ng account. Kasi, pag nag-account ka, kailangan mong, kailangan mo ng kumpletong detalye, sino pang may utang sa'yo, ganyan. Kaya dito, sa verse 2, sabi sa kanya, bigyan mo ako ng account ng stewardship, yung pinangangasiwaan mo. Bigyan mo ako bigyan mo ako ng Excel sheet kung sino yung mga pinangasiwaan mo. No? Kumbaga, kung sino yung mga may utang sa akin. O, bigyan mo ako. Kasi hindi ka na, tatanggalin na kita doon sa pwesto mo. No? Kumbaga, parang you are fired. No? Pero usually, I'll give you 1 month. Iayos mo yan. Sa atin, kaya nga di ba? Alam mo sa trabaho ngayon, pagka ganon, minsan, di ba, especially sa mga kontrata, pagka tinanggal ka man, meron kang tawag dito, may notice pa yan. Kasi kailangan mong i-hand over. Nagigets nyo? Naintindihan nyo po ba? Naintindihan nyo? Tama ba? Kasi kaya nga pagka especially ang hawak mo pera, hindi ka basta-basta pwedeng alisin nang hindi na natatransfer o na-hand over. So parang ganito. Okay, nagigets nyo ba bakit kailangan ng accountant? Bakit tinanggal na nga siya, bakit nanatili pa siya, di ba? Parang ganun yun. Kaya ako in-explain ko lang po para maintindihan natin yung kwento. Okay? So sabi dyan, kasi tatanggalin na kita sa accountant mo, sabihin natin accountant mo, or pagiging manager mo. Verse 3, then the steward said within himself, what shall I do? Sinabi ng accountant, o sabi ng manager, o sabi ng steward, o katiwala, anong nang gagawin ko? Sabi dyan, for my Lord, take it away from me, the stewardship. Kasi tatanggalin na ako sa trabaho. Sabi niya, I cannot dig. Hindi ko kayang magbungkal. Kumbaga, wala siyang kalakasan, siguro. Yun lang alam niya, mag-manage. No? Pero hindi ko alam kung ano pang ibang trabaho. To beg, I am ashamed. Nahiya naman akong mamalimos. Sabi niya dyan. Verse 4, I am resolved what to do. Alam ko na kung anong gagawin ko. That when I am put out of the stewardship, they may receive me unto their houses. Alam ko na anong gagawin ko. Na pag ako ay natanggal na sa trabaho, may tatanggap pa rin sa akin sa mga tahanan nila. No? Kumbaga parang, alam ko na gagawin ko.
may tatanggap sa akin sa trabaho. May iba pa akong trabaho mapapasukan. No? So ano yung ginawa niya? Verse 5. So he called everyone of his lord's debtor unto him, and he said unto the first, tinawag niya yung mga may utang sa amo niya at sinabi niya, sinanong niya sa isa, how much owest thou unto my Lord? Verse 5. Magkano pagkakautang mo sa aking Panginoon or sa aking boss? And he said, 100 measures of oil. And he said unto me, to him, at sinabi niya doon, sabi nung may utang sa boss niya, 100 measures of oil. Alam niyo po ba yung katumbas nung 100 measures of oil? Nung panahon na yon, actually sinearch ko yun eh. Alam niyo po ba, it's approximately 3,000 to 4,000 liters of olive oil, which sa panahon ngayon, it's cost to 21,000 to 36,000 US dollar. Magkano yung US dollar? Kunwari, i-convert mo sa dirham. Sabihin natin times 4. So 120,000. So ganong katagal mong sweldo 'yon? Di ba? Ganong katagal mong sweldo 'yon? Okay? Actually, yung 120,000 dirham, malaking pera 'yon. Tama? Sa panahon natin ngayon. Panahon natin yung gusto kong yun yung value lang nung na yon. Sa panahon nila before, mas mataas ang value ng oil. No, ng olive oil, no? Kaya sabi niya diyan, and he said unto him, take thy bill. Pumunta ka rito. Ito yung kasi ganito po. Inanalyze ko bakit gano'n, no? Kasi 'di ba nakasulat diyan, take thy bill and sit down quickly and write 50. Ang pinagsulat niya yung may utang. Punta rito. Ito, sulat mo 50. Alam mo, na-realize ko siguro nung araw sa pautangan, parang parang Bombay sa Pilipinas, yung may pautang, 5-6. Kasi po yon sa 5-6, ang pagkakaalam ko, may dala siya ng notebook niya, ng pagkakautang niya. Isulat mo, ito utang mo ha. Nagigets nyo kung paano yung... Kasi gusto kong ma-visualize nyo kung paano yung paniningil eh. Ito yung utang mo, may sulat. Sulat mo, magkano na yung utang mo? Di ba? 100. Magkano ba? Kaya nga punta siya. Magkano utang mo? Kaya alam nung tao. Alam nung tao kung magkano yung utang niya. Kasi sa kanya, ang listahan, or otherwise, punta ka rito, sige, pipirmahan ko. Sulat mo 50, then pipirmahan ko. Parang ganon. So, may record sila. So, sige, ito yung utang. Sabi dyan, 100 measures of, and he said unto him, take thy bill and sit down quickly and write 50. Tuloy mo from 100, naging 50 na lang. Laki ng discount, no? Biruin mo, kalahati. So, anong nangyari doon? So, may utang na loob ako doon sa, Kunwari ko ako may utang, no? May utang na loob ako. Doon sa tao na yon. Nakalahati yung utang ko. Malaking bagay yon. Sa negosyo, malaking bagay yon, no? Kasi matagal mong babayaran pa yun eh. Pero ito, na-slash na kaagad. Sabi diyan, verse 7, then said he to another, and how much owest thou? At ikaw naman, magkano utang mo? Ikaw, Elijah, magkano utang mo? And he said, 100 measures of wheat. No? Isang daang measures daw nung wheat. Actually, hinanap ko din to eh. Kung hindi ko makita yung value ng 100 measures of wheat.
Siguro, ganun din nag-arrange, no? Pero ang sabi diyan, and he said unto him, take thy bill and write fourscore. Yung fourscore po, kada isang score, 20. So, ibig sabihin, from 100, o 80 na lang. So, ba, malaki din. Di ba? O malaki na discount. So, alam niyo yung, kita niyo yung ginawa nung unjust steward, na parang, ang ginawa niya is, ginawa niya ng paraan para magkaroon ng utang na loob tong mga may utang sa boss niya, na kung saan, sabi niya, pag nawalan ako ng trabaho, alam ko kung sino tatanggap sa akin. Ito, dalawa pa lang yung pinakita ng Panginoon. So, most probably, alam mo, yung unjust steward nito, kung maraming pautang yung amo niya, marami siyang bibigyan ng pabor. No? Na kung saan, kung hindi man available doon sa 50% na binigyan niya ng discount, baka sa susunod, meron pa siyang mapapasukan. Madami siyang mapapasukan. No? Kaya sabi diyan, verse 8, no? And the Lord commended the unjust steward. Kinomend pa. Sino yung nag-commend? Yung boss. Yung may-ari. No? Ano yun? Ibig sabihin, nagalingan pa siya. Ang galing nitong katiwala ko na to, ha. Niloko na ako, lalo pa ako niloko. Di ba? Kaya nga sabi ko, medyo tricky. No? Tuso. No? Medyo, sabi ko, bakit ganon? Nung dati kong binabasa to, no? Nung dati ko siyang binabasa, parang, bakit hindi ko mapagtugma? Bakit even our Lord Jesus Christ commended? Ibig sabihin, parang ang galing niya. Parang nagalingan pa siya. Na, ang galing nung ginawa. Pero yun yung nasabi. Pero ito po, kaya gusto kong ito po ay hindi sa galing nung maling ginawa niya. Pero magaling yung ginawa. Ibig sabihin, kinoment siya doon sa katalinuhan. Okay? Sa katalinuhan, sa pamamaraan. Para masigurado niya, masecure niya yung katayuan niya. Na kung saan, sabi dito, verse 8, diba? Sabi diyan, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. Kasi sabi niya, dahil ginawa, sabi, kinomend yung unjust steward, sabi, the Lord, hindi si Jesus Christ ang nagsabi kapagad, no? The Lord, sinabi ng Panginoon sa Kristo. O yung amo niya, kinomend yung ginawa nung unjust or hindi tapat na katiwala dahil sa ginawa niyang kagalingan, no? Kagalingan. So katalinuhan. So sa katalinuhan. So kinomen yung katalinuhan. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Sino po ba yung children of light? Pagka tinawag natin. Itong mga mananampalataya. Di ba? Yung sumusunod sa Panginoong Kristo, yung mga tapat, yung mga just, it's unjust and just. Pagka unjust, hindi matuwid. Nagintindihan niyo po? Pagka just, matuwid. So, sinasabi ng Panginoong Kristo dito, ang Panginoong Kristo na nagsabi ay, ang sabi niya, for the children of this world, yung anak ng mundong ito, yung ibig sabihin, pag sinabing world, ito yung mga unjust people, no? Na hindi tapat, no? Kaya sabi diyan, for the children of this world versus yung children of light, which is those just. Kaya sabi niya, dahil yung mga anak ng mundong ito na hindi, which is unjust, in their generation, mas magaling. Magaling saan? Mga tuso, ibig sabihin. Magaling sa kalokohan. No? Magaling gumawa ng paraan. Actually, gumawa ng paraan. Okay? Yung wiser na to, ibig sabihin, magaling silang gumawa ng paraan, which is true. No? Minsan, yung mga tao, alam niyo yun, lahat kasi, especially kasi, yung mga just,
ayaw nilang makapanglamang basta eh. Tama? So, matatakot sila. Alam nila, takot sila sa mali eh. No? So, pero sabi dyan, yun nga, sabi dyan, nasaan niyo? For wiser than the children of light. Kasi mas mapamaraan sila kaysa doon sa anak, yung mga tapat. Okay? Mas pamaparaan. No? Kaya minsan, tayo kasi, ay mali ito eh. Tama? No? Pero sila, lahat gagawin. Para lang makalusot. No? Pero anong sagot ng Panginoon? Sinabi naman yan, oo, tama. Pero hindi sinabi ng Panginoon na gumawa ka ng mali. Okay? Sabi diyan. Verse 9. And I say unto you, make to yourselves friend of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you unto everlasting habitation. Gulo na naman, nahirapan na naman ako dun. Sabi diyan, sabi ng Panginoon Kristo, and I say unto you, sabi ng Panginoon Kristo, at sinasabi ko sa inyo, make yourself a friend, or make yourself friends. Makipagkaibigan kayo of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, pagka wala na, natapos na, hindi na nagtagumpay o naubos, they may receive you an everlasting habitation. Parang sabi ko, ano ba yung ibig sabihin? No? Okay. May Tagalog version ako dito eh. Sabi diyan, ano yan? Verse 9. Sabi niya, nagsita si Jesus, sinabi sa inyo, gamitin nyo yung pera ng mundo. Iyan po pala yung mammon of unrighteousness. Pera ng mundo. Yung pera. Ang sabi diyan, gamitin nyo para mas maintindihan natin. No? Gamitin nyo ang perang ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan. Okay? Para pag naubos yun, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan, which is an everlasting habitation. No? Sabi diyan, so ngayon alam na natin ano yung mammon of unrighteousness, yung pera. Tama? Verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Sabi diyan, kung siyang tapat doon sa maliit, siya ding tapat doon sa malaki. And he that is unjust in the least is unjust also in much. So doon sa hindi tapat sa kaunti, hindi rin siya magiging tapat sa marami. If therefore you have not been faithful in the unrighteousness mammon, kung hindi ka tapat doon sa financial o sa pera ng mundong ito, who will commit to your trust in the true riches? Paano ka bibigyan ng tamang biyaya o yung tamang kayamanan, no? Ngayon, mamaya explain ko no sa stewardship no kung bakit tayo nagbibigay, no? And if you have not been faithful in that which is another's man, kung hindi kayo faithful or hindi tayo faithful doon sa pera ng iba, who shall give you that which is your own? Sinong bibigay yung para sa'yo? Okay? Verse 13, no servant can serve two master. Actually, ito yung verse na kailangan kasama doon sa buong talata para mas maintindihan natin na ang Panginoong Hesukristo, hindi niya sinasabing gamitin yung pera.
maglimpa kayo ng kayamanan, no? But you use the money. No. No servant can serve two masters. It's either he that will hate the one and love the other, or else he that hold the one. So, sabi diyan, walang isang taong maglilingkod sa dalawang amo. It's either he will wait the one, kamumuhian niya yung isa, and love the other. Mamahalin niya yung iba. Or else, he hold on the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos, tapos naglilingkod ka sa pera. Okay. So ngayon, ano yung mga makikita natin po dito? So, ano kasi ba ako nagsimula? Aldrich. Time check. Time check. 30 minutes mark na. So, nakaka 30 minutes na ako. So, napiliwanag ko na po siya in 30 minutes. No? Bigyan ko po ng baybay ngayon yung mga talatang pumasok sa akin kung paano natin makikita yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon sa talatang nabasa na po natin. Una, verse 2, di ba ang sabi niyan, he called him and said unto him, how is it that I heard of this? Give an account of thy stewardship, for thou mayest no longer steward. So, dun sa verse 2 na yun, ang una pong pumasok at nakita ko ay lahat tayo mag-a-account sa Diyos. Intindihan niyo po? Lahat tayo mag-a-account sa Diyos. Kasi tayo ay, steward. Hiniwala po ba kayong steward tayo ng Diyos? Okay. Lahat nung natatanggap po natin, sana maintindihan po natin, no? Lahat ng natatanggap natin, simula nung tayo ay nakaunawa, lahat yan galing sa Diyos, binigay sa atin ng Diyos. Okay? Ipinagkatiwala sa atin ngayon ng Diyos. Ngayon, paano natin gagamitin sa kaluwalhatian ng Diyos? Nagets mo po? So tayo ay steward ng Diyos. Mga manager tayo ng Diyos. Mga katiwala tayo ng Diyos. Ngayon, pinagkatiwala niya yung biyaya. Kaya yung biyayang natanggap natin, pinagkatiwala sa atin. Paano natin i-manage? No? Kaya lagi nyo na lang, kanina, narinig siya, sabi ng ating pastor, lahat po yan, hindi sa amin, sa Panginoon. Tama? Di ba? Kaya yung, yes, maintindihan natin. Binili nila, sa kanila nakapangalan. Kaya nga, ganun na lang din nilang ipagamit to. Sige, pero ingatan nyo. Nagigets nyo? Kasi baka gamit kayo ng gamit. Sa Panginoon naman yan eh. Nagkakasala din kayo. Bakit? Yun nga yung adjust, di ba? Ayan, hinahayaan yung gastusin yung pera ng Panginoon, no? Na pinagkatiwala sa atin o sa inyo ng doon ba? O sige, gumastos tayo. Marami na bang nabahagi na ng salita ng Diyos? Nagigets nyo? O sige, yung pera mong napunta sa iyo, saan na napunta? O ginamit nyo yung sasakyan, pinagawa na, bumili tayo ng sasakyan, ano nang nangyayari doon sa sasakyan? Kunwari, may sasakyan tayo, kailangan natin sa church. Anong ginawa? Kunwari, pinanunundo ba ng mga miyembro or ng mga ini-invite na mga nakakapag-invite ba, nakakapagsakay ba? O ginagamit mo na lang, Pastor, pera po ng sasakyan, magliliwaliw lang po kami. Okay? Nagigets nyo? Naintindihan nyo po? Lahat tayo mag-a-account. No? Dito, sabi mag-account. Sabi niya, account. Hindi ko po sinasabi, pero sinabi diyan, give an account of thy stewardship. So dito, makita natin, lahat pala tayo mag-a-account pag sa Panginoon. Okay? Paano natin ginamit yung biyayang pinagkaloob niya sa atin? Nakita ko dito yung takot nung manager o yung steward, yung katiwala, na alam niya totoo. Naku, nangamba siya. No?
nung sinabihan siya na sinabihan siya, yung unjust steward, naniwala siya sa sinabi niya nung amo niya. Kasi pwede naman siya hindi man, hindi naman, joke lang ako dyan eh. Sa panahon na yun, marami hindi naniniwala na sa salita ng Diyos. Marami, sinasabi natin, mag-share tayo ng gospel. Minsan hindi naniniwala na totoo yung impyerno. Yung dahil sa kasalanan, tungo ka sa impyerno. Hindi maniwala na ginawa na ng Panginoong Kristo lahat, di ba? Buti pa yung unjust steward naniwala dun sa, totoo yung sinabi ng amo ko. So pinaghandaan niya. Tayo, alam na may pagpunta ng impyerno, pinaghandaan ba ng tao? Hindi. Naintindihan niyo? Okay. So punto-punto ka lang, no? So nung nalaman ng tao na mawawala siyang trabaho, sinicure niya yung sarili niya. Sana yung mga taong makakarinig na may damnation, may pagpunta ng impyerno, gumawa siya ng paraan. I-secure yung sarili niya. No? Tayo, alam natin na may totoong impyerno. Yung mga mahal natin sa buhay, posibleng mapunta sa impyerno. Pero gumagawa ba tayo ng paraan na bahagi sa kanila? Yung salita ng Diyos. Gumagawa ba tayo ng paraan na ma-secure yung buhay nila? Nagigets siyo po? Naintindihan natin? Okay. Ngayon, dako na po tayo doon sa ginawa ng steward, no? So, siya, sinicure niya yung sarili niya. And sabi ko nga kanina, dahil may utang na loob tong mga tao na pinahinto niya na sinabi niya, ito na lang isulat mo. Alam niya na may tatanggap sa kanya afterwards. Ngayon, verse 8 po. Jump po tayo sa verse 8. Verse 8, sinabi dyan na yung Panginoon niya o yung amo niya, economen dun sa ginawa o yung katalinuhan. Kumbaga, itong unjust steward, kahit niloko ko, alam niya kung ano yung gagawin niya. Okay? Alam niya. Kaya ang sinabi ng Panginoong Kristo dito, verse 8, di ba? And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Kagaya na sinabi ko kanina, no? Itong unjust steward, hindi yun dahil sa ginawa niya, siya kinumendahan. Hindi dun sa panloloko niya. Pero gumawa siya ng paraan, ibig sabihin, wise siyang magawa ng paraan. No? Kung paano niya masisecure ang sarili niya. No? Na kung saan, sabi ng Panginoon Kristo dito, no? Na dan doon sa generation nito. So, ang Panginoong Kristo man, kinokomend niya yung pag-iisip ng unjust steward. Na kung saan, sinasabi niya, sana tayo man, or tayo man, gawin natin na maging ano? Maging manloloko? Ha? Hindi po. Hindi po. Hindi po manloloko. Madiskarte o wise. Mag-isip tayo. Okay? Kaya ang Panginoong Kristo, nagsabi siya dyan, no? Maging matalino, maging mapamaraan. Naintindihan niyo po? Maging mapamaraan sa lahat ng bagay. Alam niyo, marami po ng testimony naririnig natin na ginagawang mapamaraan. Anong sabi po dito? Verse 9, ang Panginoong Kristo sabi niya, And I say unto you, make of yourself friend unto the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you unto everlasting habitation. Ano yung sabi kanina? Ano yung mammon of unrighteousness? Pera. Tama? Ano yung ginawa ni Brother Benji Kabatik nung umuwi siya sa kanila? Nung nagkaroon siya ng
mass tama na? Evangelism sa kanyang pamilya. Anong ginawa ni Brother Benji Kabatik? Nakasal na sila, nagpakasal pa uli sila doon eh. Nag-celebrate sila ng kasalan, tama? Tama ba, Brother Benji Kabatik? Ganun po yung ginawa niya, tama? Ginamit nila yung pera para ano? Ma-evangelize. Makapag-evangelize. Intindihan nyo? Ang tinuturo ng Panginoong Kristo dito, yung tamang, kasi unjust steward, kasi nilulustay hindi tama eh. Ito yung paglustay mo sa pera. Ito yung tama mong gawin. Naintindihan niyo po ba? Kasi sabi diyan, make of yourself friends of the mammon of unrighteousness. Gamitin niyo yung pera. Pera ng mundong ito. Bakit? Yung pera niyo ba madadala niyo sa langit? Ha? Madadala niya sa langit? Bakit? Di ba? Hindi ko matandaan. Actually, hindi natin natalakay yun eh. Walang nakapag-preach nun eh. Yung, alala niyo yung may sarili siyang barn? Marami siyang ani? Sabi niya, hindi na kasya doon sa kanyang barn, yung lugar ng kanyang ani, lagayan. Anong sabi niya? Alam ko na gagawin ko. No? Papagawa ko ng mas malaki pa. No? Para i-stack ko lahat ng nandito para pagkatapos ng mamahinga na lang ako at magpapakasarap. Tapos anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi mo ba alam? Ang dami mong ginawa. Ngayon kukuhanin ko na yung buhay mo. Saan napunta yung pera niya? Nadala ba niya? Hindi, di ba? Tama? Anong sabi ng Panginoong Kristo? And when ye fail, kung maubos man, they may receive you unto everlasting habitation. Minsan, tipid na tipid tayo sa pera natin. Di ba alam niyo naman yung testimony ko? Ulitin ko pa ba? No? Actually, ganun yung nangyari sa akin. Kaya ngayon, alam niyo po, yung nangyari, kanina kasi kwentuhan ko sila, Ma'am Pastor Noel, no? In-explain ko rin yung ganun kong testimony. No? Na minsan, pilit nating iniingatan yung kayamanan natin dito. Naintindihan niyo yung sabi? Kumbaga gamitin niyo yung pera ng mundong ito. Yung ginawa nila Brother Benji Kabatik, di ba? Para saan? Para maraming makakilala sa Panginoon. Yung ginawa ng sipagan dati, sila, di ba si Brother DJ Pastor, di ba? Di ba? Palityon siya. Tapos, tinawag niya mga kamag-anak niya. Tapos, nagkaroon ng yung ginawa ni Sharina. Magkano ba inubos mo nun, Sharina? Ginawa ni Sharina. Alam mo, ayun, si Raymart, nandun ka, di ba? Yung sa Bataan. Ginather niya yung mga kamag-anak niya. No? Inubos niya yung pera, naghanda siya, ito para dito yon. Para saan? Kasi alam. Kasi naniniwala si Sharina na yung mga mahal niya sa buhay, pag hindi nakakilala sa Panginoong Kristo ang punta at hindi tinanggap ang Panginoong Kristo yung biyaya ng kaligtasan, alam ni Sharina na sila ay pupunta ng impyerno. Tama po ba? Kaya nga sabi ko kanina, Andre, naintindihan mo kung bakit ko sinabing yung naniwala? Diba? Kailangan nating maniwala. Kasi pag hindi tayo naniwala,
na yung mga mahal natin sa buhay, may, may, may pagkakataon o may posibilidad na mapunta sila sa impyerno dahil hindi nila nakilala ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas at hindi nila pinagtiwalaan na ang Panginoong Hesukristo lang ang daan, ang buhay at katotohanan papunta sa kaharian ng Diyos. Lahat sila papunta ng impyerno. Kaya minsan kailangan nating gawin itong alin. Naintindihan nyo? Yung pera, yung pinansyal natin. Naintindihan nyo po? Yung pinansyal natin, magamit. Naunawaan nyo po ba? Ay, susunod, ayoko na. Baka mamaya susunod, ayoko na nung ni Brother Albert kasi pera-pera. Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, tama? Kasi tinagalog ko lang naman dito, di ba? Mamaya sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang pera ng mundong ito. Pinagagamit, di ba? Oh. Sinabi naman gamitin ninyo. So sana tayo ganun. Para saan? Para makilala yung mga mahal natin sa buhay. No? Verse 10. Kaya po sabi dito, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust on the least is unjust also in much. No? Minsan sasabihin natin, hindi gusto kong mag-tithes. Di ba? Gusto kong mag-tithes, gusto kong magbigay. Kasi yan lang kulang eh. Hindi kasya. Naintindihan niyo po? Alam niyo po, ganun din ako nung umpisa. Parehas. Kung meron taong dito gusto mag-tithes talaga, alam niyo po, ganun din po ako nung umpisa. Kaya lang, ang dami kong binabayarang credit card, mga utang, bahay, and everything. Eh, paano na lang yung gastos namin ng pamilya, pamasahin, everything na yun. Kulang. Okay? Pero alam nyo, kung magtitiwala tayo sa Diyos, kasi sabi dyan, no, kung doon pa lang sa maliit na bagay, ito totoo naman po, no? Minsan, maliit sweldo mo. Tama? Sa maliit, hindi, basta tumaas lang yung sweldo ko. Kasi may sosobra na. Magbibigay na ako ng tithes. Di ba may yung ganon? May sobra na eh. Magbibigay na ako ng tithes. Subukan mo, lumaki yung sweldo. Mas lumakas yung gastos niya, hindi pa rin makapagbigay ng tithes. Hindi pa rin makapagbigay ng offering niya. Ni kahit katiting minsan hirap na hirap pa. Talagang tip lang ang binibigay. Pero ang sabi ng Panginoon, gamitin niyo yung pera ng mundong ito. Para saan? Yun yung mga binibigay. Una kanina, binigay ko yung personal, tama? Pero yung mga tithes and offering nyo, yun yung ginagamit natin sa mga gawain ng Diyos. Naintindihan niyo po? Gamitin niyo tong perang ito para sa gawain ng Diyos. Eh kung doon pa lang sa maliit na bagay, kaya nga sabi sa akin, nung una, di ba minsan, kunwari, ang sweldo mo, kunwari, sila kambal, may allowance sila. Ang allowance sila, magkano allowance nyo? 200. Yung 20, madaling ibigay yan eh. Tama? Para ka lang mag-apat na shawarma yan eh. Tama? Lumaki na, naging allowance sila kunwari. Magka-college na eh. Di ba? Kailangan ko nang bigyan ng allowance talaga. Pati ko na, binigyan ko na. Oh, anak, ito panggas mo, pang ganito, ganyan, ganyan, ganito. Biglang lumaki kunwari yung allowance. O pati yung panggastos mo sa project, bahala ka na. Basta ito allowance po, bibigay ko. Kung bigyan ko 2,000.
Kunwari lang. Kunwari lang. Nandun na. Yung 200 dirhams, medyo malaki, tama? Naalala nyo nung dati, madalis tayo maglabas pagka maliliit na pera, tama? Pero pag malalaki na, ang hirap na, tama? Tama? Sabi ng Panginoon, kung doon sa maliit, faithful kayo, magiging faithful din kayo sa malaki. Pero alam nyo, minsan, ang hirap nung pagka sa malaki na. Parang ang laki na ng pera to eh. Malaking. Alam nyo yun? Alam nyo, nung umpisa, parang Sis Virgie, may tanong lang po ako. Pwede po bang matanong kung malaman kung nung simula dun pumasok, naging ano ko sa church, sino po pinakamalaking sweldo sa mga brethren? Ako po. Ako po ang isa sa pinakamalaking sahod sa kapatiran nung bago ko. Eh, ang laki din ilibibigay ko. Hindi ako sanay. Ang hirap din. Pero gusto kong magbigay. Kaya ang dami kong binabayaran nun. Alam nyo, hindi naman talaga kagad ako nakapag... Pero may desire akong mag-tithes. May desire ako. Brother Sandro, disciple ko kasi. Brother Jonathan, may desire ako. Raymart, may desire akong mag-tithes. Kaya lang, si Raymart, lagi nag-compute to eh. Raymart, kulang, tama? Di ba, Raymart, kulang? Tama. Ako din kasi kulang. Kulang eh. Parang hindi ko ha? Alam niyo ba, na-increasean din ako? Pero saan ko napupunta? Yung pambayad pa din, ang iniisip ko pa rin pangbayad. Yung sasakyan ko, may binabayaran akong sasakyan sa Pilipinas. Matitenga. Alam niyo yun? Pero alam niyo yun, na lalong lumalaki yung utang ko. Pero I desire, pero kasi sanay lang. Alam mo, sabi ko na lang sa sarili ko, kung nasa Pilipinas ako, magkano yung tax ko o yung binabawas? Nagtrabaho ka, Ate Connie, sa Pilipinas. Sino mga nagtrabaho sa Pilipinas? Oh, di ba? Magkano yung tinatanggal sa sweldo natin? Ang laki, tama? Pag na-receive natin sweldo natin, maliit na lang, di ba? Eh yun, napakabilis nating ibigay. Eh. Okay lang eh. Pero bakit sa Panginoon di natin kayang bigay? Ang bigat. Parang hirap-hirap tayo, ang bigat na bigat. Kaya si Raymart, sa ABS-CBN, di ba may bawas yung sweldo mo, di ba? Tama? Oh. Oh, sabi, pag dumaan daw sa asawa, mas malaki pa. Naintindihan nyo po na nag-desire naman tayong lahat. Kaya lang minsan, parang ang hirap ibigay sa atin pagka itong malaking, yung lumaki na yung halaga. Ay, pang isang ano na to ha, pang isang buwan na pagkain ko na to ha. Naintindihan nyo? Pero bakit hindi natin kayang ipagkatiwala? Nilulustay lang naman natin yung mga ibang bagay kung saan-saan. Nag-gets nyo po? Naintindihan nyo? Pero, yung gawain ng Panginoon, hindi natin mabigyan. Kaya yung sinasabi ko, gusto ko pong maintindihan na, we become unjust steward kung hindi tayo sanay magbigay sa gawain ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Kaya sabi ng Panginoon, kung sa maliit na bagay hindi tayo magiging faithful, hindi rin tayo magiging faithful sa malaki. Kaya kung gusto nating magbigay, magsimula pa lang sa maliit pa lang, matuto na kayong magbigay. Pag lumaki man yan, sanay ka na eh. Alam mo nang magbigay. Magiging faithful ka. Diba, Ate Minmin? Hindi kasi maliit pa rin siya eh. Kaya sabi niya, and he that is unjust in least will be unjust in much. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang nagsasabi yan. So, alangan namang ang Panginoon, nagsasabi siya na hindi, katotohanan lahat ng sinasabi niya. Kaya sinasabi niya sa atin, kung gusto nating maging tapat, sa maliit pa lang maging tapat na tayo. Amen?
Kasi pag sa malaki, hindi mo na kayang gawin yan. Kaya simulan mo lang, kahit maliit pa lang, simulan mo nang magbigay kahit sa maliit na sa pagkakataon pa lang. Ako, simula nung, sabi ko nga sa inyo, lalo akong lumubog. Nung wala na ako, sabi ko, Lord, simula ngayon, ikaw na puunahin ko. Alam ng Panginoon ang puso ng tao. Kung gusto mo talaga, kaya nga sabi ko kay Brother Sandro, huwag kang magbigay dahil lang doon sa testimony ko. Ipag-pray mo yan. Kasi dahil sa testimony ko, nainggit ka, ay, para pala i-bless ako ni Lord, ganito. Tama, Brother Sandro, di ba? Sabi ko sa'yo. Ipag-pray mo yan kasi alam ng Panginoon yung desire mo. At simulan mo sa maliit na bagay. Sa maliit, simula ka sa maliit. Kaya sa maliit, pag naging tapat ka na sa maliit, hanggang kahit lumaki yan, kaya mong maging tapat. Amen? Sabi diyan, sabi ng Panginoon, verse 11, if therefore ye are not been faithful in the unrighteous mammon, ibig sabihin sa pera ng mundong ito, dito pa lang, yung pera pa lang na ginagamit mo dito sa mundong ito, hindi mo na kayang ipagtapat yan. Sabi diyan, ibig sabihin sa mga tao, who will commit to your trust into riches? Sinong magtitiwala sa inyo sa totoong kayamanan? Yan, sa mundo lang yan eh. Paano tayo bibiyayaan? Paano ka ibibless ng Panginoon? Eh, doon pa lang, hindi ka na nga tapat eh. Naintindihan niyo po? Kaya nga sabi ko noon, alam niyo po ang sabi sa akin, no? Sabi sa akin share ko lang din. Sabi sa akin ni Pastor Ben, nung time pa lang na yun, siguro, sabi niya, kaya po ganito naman ang gagawin sa atin ng ating mga pastor. Kaya kagandahan niya, may pastor na nangangasiwa. Kasi ayaw niyang, gusto ng ating mga pastor, i-bless tayo ng Panginoon. Nagigets niyo po? Kaya gusto ng Panginoon, gusto ng ating mga pastor, maging tapat tayo sa gawain, sa mga gawain ng Panginoon. Ang sabi sa akin ng ating si Pastor Ben that time, Albert, wag kang mag-alala. Magpe-pray kita. Tapos sabi niya, basta magtiwala ka maging tapat ka sa Panginoon. Hindi ko maintindihan yung tapat na yun nung umpisa. Hindi ko maintindihan yun. Basta magtapat ka lang. Hindi sinasabing maging tapat ka sa giving mo or something. Basta magtapat ka lang sa Panginoon. Tayo siguro, Pastor, di ba nakakausap mo si mga kapatid, si Brother Santo, di ba? Nag-usap kayo ni Pastor. Alam niyo yun, kasi ayaw ng ating mga pastor na mapalo tayo ng Panginoon. Gusto ng ating mga pastor, mabless tayo ng Panginoon. Tama? Naintindihan niyo po? Kaya ganoon na lang silang magsabi sa atin. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ni Pastor Ben noon, maging tapat ka lang sa Panginoon. Pero hindi ko maintindihan eh. No? Tapos, nung yun na nga, yung dumating na dun sa ang hirap, yung nangyari sa akin noon. Nilet go ko. Alam mo yung mga kailangan kong bawasan eh. Raymart, kailangan natin bawasan. Brother Sandro, kailangan natin bawasan kung may ano man yung ginagastosan natin. Ano yung una kong binawasan noon? Yung sasakyan na hinuhulugan ko. Nilet go ko. Pinasalo ko sa kuya ko. Uli. Kuya, o sige, ikaw na. So una, natanggal yung 2,000 dirham na binabayaran ko. Kasi yun na yung yun na yung lubog na ako. Pero nung una, lalong lumalaki kasi may binabayaran pa ako sa Pilipinas. Pero alam mo, ngayon, kanino na yung sasakyan uli na yun, ma? Sa amin na uli. Maintindihan niyo po? Minsan akala mo ni-let go muna kasi yun yung paraan ko para makapagbigay na ako ng tithes and offering. At the end, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi diyan, yung true riches, yung riches natin sa kaharian ng Diyos. Sabi diyan, and if you have not been faithful in that which is another's man, how shall give you that which is your own? Sa akin, ang pagkakaintindi ko po sa
12, yung which is another's man, ito yung para sa Panginoon eh. Intindihan niyo po? Kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa pera ng Panginoon na binigay sa atin, paano niya tayo pagkakatiwalaan ng para sa atin na ibibigay niya sa atin? Hindi dahil sa iyo na yan, basta lulustayin mo lang. Okay? Kaya nga yung sa hipag ko, inaalam kong mabuti o kaya mo na ba ganito. Para sigurado na hindi masasayang yung perang isusukli ko sa kanya in case man. No? Dito, sinasabi ng Panginoon, kung hindi natin kayang pangisawaan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, paano natin makukuha yung talagang ibibigay niyang blessing sa atin? Doon pa lang sa magbigay sa Kanya, hindi mo na kayang gawin. Kaya sabi diyan, no servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will hold the one and despise another. You cannot serve God and Mammon. So sabi diyan, di ba? You cannot serve God and Mammon. Hindi ka pwedeng magsilbi sa Panginoon at magsilbi ka sa pera. So minsan kasi nami-misinterpret tong ibig sabihin hindi pwedeng maging mayaman. Hindi po. Hindi po yun gano'n ha. Naintindihan nyo? Pwede kang maging mayaman pero gamitin mo to saan? Saan po? Saan, Andre? Sa kalwalhatian ng Diyos. Kung binibless ka ng Panginoon, kumbaga, hindi ka, kaya po ito, you cannot serve, kasi minsan, you cannot serve. So, ibig sabihin, hindi ka pala pwedeng, kasi, mammon kasi yung pera eh. Hindi po. Hindi ka magpapaalipin sa pera. Na pinipilit mong yumaman ng yumaman, nakalimutan mo na yung gawain ng Diyos. Kaya tayo, dapat yung pera ginagamit lang natin. Amen? Tayo ang gumagamit sa pera, hindi yung pera ang gumagamit sa atin. Paano po yung pera yung gumagamit sa atin? Nawawala na tayo ng panahon sa Panginoon, kundi ang iniisip lang natin puro paano magkapera. Maintindihan nyo? Hindi po yun. Hindi mo pwedeng gawin na pinipilit mong magkaroon ng maraming pera tapos nagsiserve ka sa Panginoon. Hindi po. Kasi kinakalimutan mo na eh. No? Kaya nga maraming tao ngayon, wala na, hindi na. Kaya ako nung dati, ganun po ako. Busy. Busy sa part-time, busy sa... Yun yung una kong, alam nyo ba, yung una kong naging problema nung hindi na ako alam mo yun, ang dami kong nagiging pera kasi before, bago ako maano sa church, kaya lang, nauubos lang din yun. Kaya nga, nahirapan ako kasi lahat. Kaya ang dami kong utang. Kasi alam ko, may mga part-time ako na marami. Ina-advance ko, Mark. Yung advance, may darating naman ng pera eh. Gastusin ko muna to. Credit card muna, mababayaran ko naman yun. May part-time akong darating eh. Nagigets nyo po ba? Naintindihan nyo? Kung ganun po yung gagawin natin, tapos kinakalimutan natin ng Panginoon, yun na. We are serving mammon. Nagigets nyo? So we need to serve God and use the mammon. Amen? Yan po. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming mapangirayan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na nahayag, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, salamat at tinuro nyo sa amin na kami, Panginoon, ay maging tapat. Kami, Panginoon, ay magtiwala sa inyo, Panginoon. Na totoo, Panginoon, yung impyerno na kung saan maraming mga tao, Panginoon, na mga hindi manampalataya sa inyo, hindi bumalik po sa inyo.
ay may kapahamakan na nakaabang sa kanila sa impyerno. Kaya Panginoon, dalangin namin na itong napag-aralan namin ay maging paalaala sa amin at kami, Panginoon, ay maging tapat nawa sa mga pinagkatiwala nyo sa amin, Panginoon. Na kung saan itong mga pinansyal na pinagkakaloob nyo, magsimula kami, Panginoon, sa maliit na makapagtapat kami sa inyo. Magamit po ito, Panginoon, para doon sa mga tao na mabahaginan ng inyong banal na salita. Doon sa mga taong mahal namin sa buhay dahil naniniwala kaming totoo, Panginoon, ng impyerno na yung mga pinansyal na meron kami, Panginoon, ay maipagkaloob namin sa inyo para maihayag ang inyong banal na salita. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng desire sa aming puso ng ganito, Panginoon. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na maging tapat, especially sa aming mga pinansyal na pinagkatiwala sa inyo sa amin, na kung saan dahil sa aming natutunan na pag-aralan, kami, Panginoon, ay inyong mga tagapangasiwa lamang. Na kung saan lahat ng aming natatanggap ay maiayos namin ang paggamit nito. Na kung saan kasama sa paggamit nito, Panginoon, ay yung maibahagi, Panginoon, ang inyong salita sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. At nawa sa bawat makarinig ng mensahe nito, Panginoon, tulungan nyo kaming maging maayos sa aming pagmamanage, Panginoon, ng pinagkatiwala nyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling, dalangin, na may kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. Sa Kristiyano, magagaling tayo mag-account kapag nagbibigay tayo sa Diyos. Kasi binibilangan natin tithes ko, offering ko. Kung ikaw ay nagfe-first fruit ko. Kung ikaw ay sumusuporta sa mission support ko. Other commitment. Okay? Ang gagaling natin accountant, di ba? Pagdating sa Panginoon. Pero pagdating sa mga bagay na hindi para sa Panginoon, ang dami nating minawaldas. Correct? Bili ng karak, ng shawarma, ng extra rice, madbi, mandi, biryani, ano ba? Meron pa yung avocado shake. Wala tayong sabihin, hindi natin nililimitahan yung sarili natin. You got the point. Pero pagdating sa Diyos, limit na limit tayo. Kasi tinitingnan mo, total ng aking giving from tithes, offering, stewardship, mission support, commitments, total, hanggang doon lang. Pero pagdating sa sarili mo, kaya mong gastusin lahat. Nakikita niyo yung Kaya dito, yung sinabi ni Jesus Christ, bakit sinabi ni Jesus Christ, you cannot serve God and mammon? Kung titignan mo yung context, ang tanong ni Jesus Christ doon, he cannot serve God and mammon. Kasi nga, yung mga tao, typical sa ugali ng tao, limitado ang gusto nilang ibigay sa Diyos, pero sa sarili nila, unlimited yun. Bahay ko to, pagagandahin ko yung bahay ko. Ganito kalaki yung budget mo sa bahay mo, pero yung budget mo, ibibigay sa Diyos, napakaliit.
Ito. Ito lang yung sa Diyos. Ito yung kinip mo. Ganito tayo. Okay? Believe me or not, iyan ang ugali ng tao. Even Kristiyano, iyan ang ugali. Mas malaki yung pumupunta sa sarili, sa family, kaysa ibinibigay sa Diyos. Lahat ng mga bagay na yan ay galing sa Diyos. Diba? So bakit minsan tayo ay frustrated sa budget natin? Bakit frustrated yung yung unjust steward eh. Wala nang magawa eh. Sa frustration niya, naggumamit siya ng taktika na ginamit niya yung taktika ng mundo. Oh. Diba? So again, brethren, God bestowed blessings to you and me to be a good steward, not to be a greedy one, not to be, buti pa nga yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Ibig sabihin, ginagamit ng pera ang tao, hindi ginagamit ng tao ang pera na maayos. Okay? So see to it that let us use God's blessing for His glory. We are just a steward. That blessing that you have right now is just a temporary blessing. Or it's just a temporary blessing. Did you remember Romans chapter 1? Nag-exit ito. Romans chapter 1. Basahin nyo doon. They what? They worship the creatures more than the Creator. Ano ba yung mga creatures? Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos na galing sa Diyos, iyon yung inuna nila. Inuna mo yung pamilya mo kaysa sa Diyos na nagbigay ng pamilya mo. Inuna mo yung trabaho mo na galing sa Diyos. Okay? Inuna mo yung asawa at anak mo, yung masakit ito, pati ibon, pati aso, pati pusa, yun ang inuna eh. Pastor, hindi po ako makakating kasi naghihingalo na po yung baboy namin. Abay, patayin ng Panginoon yung baboy ninyo. Hindi, maraming ganun. Tignan mo yung mga pet lovers. Uunahin yung pusa kesa sa pumunta sa church. One time, meron tayong iniimbitahan dyan sa Ajman. Pastor, paano yung aso namin? Dali mo yung aso mo dito. Ako mag-aalaga. Ngayon, ako na nagsasuggest. Meron kami yard, may talian doon, dali mo dito. Gusto ko lang mag-church ka. Hanggang ngayon, hindi nag-church. Kasi noona yung pets, di ba? Yung creatures, rather than God. And that's the reality sa ating mundo. Yun yung realidad. Ayaw nyo sa hindi, tamaan kayo o hindi, o masakit man o hindi. Kahit Kristiyano kaya yung reality. Okay, that's the reality. Okay, so tayo po lahat, meron po ba mga prayer request? Tapos, I don't know how many minutes tayo mag-meeting, but then again, I hope, kanina hindi tayo nakapag-meeting kasi meron tayong bisita. They love to tell the story. Okay? And they love to talk with and to have fellowship with us. Okay?